Ito na nga ata ang isa sa pinakamaganda at pinakasikat na food market ngayon sa Cavite. Isang pasyalan na talaga namang dinadayo ng libu-libong tao halos araw-araw dahil sa napakaraming mga pagkain, sariwang hangin at napaka-relaxing na vibes na mas pinalawak pa dahil mula sa 50 tindahan ay more than 100 stalls na nga ang pwede nyong mabisita dito. Kaya wag na nga natin patagalin to dahil dadayuhin nga natin ang sobrang sikat na food park ng Dabilan. Muli ako nga pala si Will. Tara, takas muna tayo. At ang takas nga natin ngayong araw ay dito sa napakagandang lungsod ng Carmona dahil dito nga natin matatagpuan ang sikat na food market ngayon ng Dabilan. Bumalik nga ako dito mga katakas at ngayon nga ay kasama ko na si Labniki dahil nabalitaan nga namin na mula sa 50 stalls ay nag-extend pa nga ang Dabilan dahil ngayon more than 100 stalls na nga ang meron dito at sabi pa nga ng mga vendors dito ay baka umabot pa to ng 200. Kaya naman ngayon sa muli nating pagbisita ay aalamin nga natin ang ilan sa mga bagong pwede nyo ma-food trip dito sa Dabilan. At ang kauna-unahan ngang nakakuha ng atensyon namin dito ay ang Tanghulu. Paano ba naman? Sobrang blockbuster nila dito sa Dabilan. Grabe yung pila dito mga katakas, halos hindi nauubos. Pero understandable naman dahil sobrang patok nila sa mga chikiting. Yung presyo ng grapes dito, 50 pesos per stick. Yung mix naman ng grapes at strawberry, 70 pesos. At yung purong strawberry naman ay 100 pesos. Gusto ko na strawberry. Dalawa pa lang dalawa pa lang yung klase, merong grapes, merong strawberry. So, same presyo na ito nag-range ng from 50 pesos to 100 pesos. Isa, depende sa dami. So, tingnan natin yung grapes. Sarap din yung grapes, sakto-sakto lang yung tamis, tapos may konting asin. So dalawa, mas trip ko tong strawberry. To be honest mga katakas, nagustuhan ko nga yung lasa nito dahil kumpara nga sa ibang Tanghulu na natikman ko sa ibang food bazaar na medyo matigas yung sugar coating at halos parang wala ka ng matikman na prutas dahil puro asukal na lang. Pero dito saktong-sakto lang yung pagka-crispy ng sugar, hindi nakakaumay at alam mong fresh yung mga prutas na nasa loob. Talagang recommendable nga ito mga katakas. At ang ilan pa nga sa mga pagkain na natikman namin at nagustuhan dito ay yung cheesy grilled scallops ng Grill and Bite Seafoods. Kung hindi nga ako nagkakamali mga katakas, ay 70 pesos nga yung order namin. 6 pieces na nga ito ng cheesy grilled scallops. Tamang-tama lang yung lambot sa loob at medyo malalasahan mo pa rin yung grill. Yung cheese sa ibabaw, creamy and rich. Okay din na pamatid uhaw yung ube sago. Dito nga namin yan binili sa Three Bros Food. Kung mahilig naman kayo sa empanada, paniguradong magugustuhan nyo yung empanada ng Air Cheese Ilocos Empanada. Bali nagre-range nga from 60 pesos hanggang 110 pesos yung kada isa dito. Medyo natagalan nga lang kami sa serving pero understandable naman dahil napakahaba nga rin ng pila dito. Pero sulit nga ang pagpila dahil yung lasa nito, one of the best. At kung mahilig naman kayo sa Korean street foods, mas try nga dito sa Anikong Hesayo. Medyo mahirap nga lang i-pronounce yung pangalan ng store nila pero mas try nga yung mga Korean street foods dito. Pero ang isa nga sa pinakabagong paborito ko dito sa Dabilan ay ang cheesy sweet corn ni Anna Cornda. Nagagawan ko na lang ng separate video para mas maikwento ko sa inyo na mas maayos. At ayun nga, ilan pa nga lang yan sa mga bagong pagkain na pwede nyong ma-enjoy dito sa Dabilan. Kayo ba? Ano ang pinakapaborito nyong pagkain dito sa Dabilan? I-comment nyo naman dyan sa comment section para malaman naman namin. So paano? Dito muna natin tatapusin tong video at magkita-kita nga tayo sa next vlog. Muli ako nga pala si Will. Tara, takas muna tayo!